As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli kaibigan, at nais kong sabihin sa iyo that because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Taglay natin ang buhay na Kanyang ipinahiram muli sa atin, ang kalusugan at ang kagalakan sa panibagong araw na ito. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, at ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect, kung saan ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at pananalangin. Welcome po dito sa ating programa at sa ating himpilan. Ito po ay mapapakinggan natin tuwing alas 4:30 ng umaga, araw-araw po, dito sa AWR 89.1 FM. At mula po sa Ang Bible Pinoy Version, ay muli tayong babasa ng salita ng ating Panginoong Diyos sa Kabanatang 26, talatang 1 hanggang 6. Ito po ang ating babasahin ngayong umaga, at sundan niyo po ang aking pagbabasa. Nagkaroon ulit ng tagutom sa lupain. Iba pa ito sa tagutom noong panahon ni Abraham. Kaya pumunta si Isaac sa Gerar, isang lugar na sakop ni Abimelech na hari ng mga Philistines. Nagpakita si Lord kay Isaac at sinabi, "Huwag kang pumunta sa Egypt. Mag-stay ka lang dito kung saan ko sinabi. Dito ka muna tumira, sasamahan kita at ibe-bless. Ibibigay ko lahat ng lupaing ito sa iyo at sa magiging lahi mo. Tutuparin ko ang pangako ko sa tatay mong si Abraham. Pararamihin ko ang magiging lahi mo, singdami ng mga stars sa langit, at ibibigay ko sa kanila lahat ng lupaing ito. Dahil blines ko ang lahi mo, hihilingin ng lahat ng bansa na i-bless ko sila. Ibe-bless kita kasi sinunod ako ni Abraham at ginawa niya ang lahat ng sinabi ko, yung mga utos, instructions at mga tinuro ko." So nagstay nga si Isaac sa Gerar. Nanghahawak sa mga pangako. Kapag ikinakasal ang magkasintahan, nangangako silang mamahalin at pararangalan at magiging tapat sa isa't isa hanggang sa paghiwalayin sila ng kamatayan. Kung paano nila tinutupad ang mga pangakong yon ay may malaking kinalaman kung paano nila pinalalago ang kanilang relasyon.
If those promises are broken, their relationship suffers. Nagsisimula ang Genesis chapter 26 sa linyang nagkaroon ng tagutom sa lupain. Ang mga tagutom ay karaniwan sa ancient Canaan, ngunit hindi iyon nagpapahina sa kanilang kalooban. Ang gutom ang nagtutulak sa mga tao na bumangon upang maghanap ng pagkain. Sa bahaging iyon ng mundo, karamihan sa mga tao ay mabubuhay sa pamamagitan ng pagpunta sa Egypt. Dahil sa taunang pagbaha ng Ilog Nile, ang Ehipto ay hindi umaasa sa ulan para sa kanilang mga pananim at madalas na insulated from the famine mula sa tagutom. Naglakbay si Isaac sa Gerar upang maghanap ng makakain. Marahil ay nag-iisip din siya na pumunta sa Ehipto dahil nandun siya sa daan ng Gerar. Dito nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabihan siya na huwag kang bumaba sa Ehipto, huwag kang pumunta sa Ehipto. Si Isaac ay hindi dapat umasa sa kanyang sariling kakayahan o karunungan o pamamaraan para makaligtas sa tagutom na iyon, kundi sa Diyos lamang. Ito rin ang unang pagkakataon sa Biblia, kaibigan, kung saan sinabi ng Diyos sa isang tao, I will be with you. Ako ay sa iyo. Doon sa talatang 3, God affirmed the promise He made to Abraham na pararamihin ang mga inapo ni Isaac at ibibigay sa kanila ang lupain ng Kanaan. Tinawag ng Diyos si Isaac upang maniwala at magtiwala sa kanyang pangako, tulad ng ginawa ng kanyang ama, sang-ayon sa talatang 5. Kaibigan, ang mga Kristiyano ay tinatawag na spiritual Israel. Sa Roma Kabanatang 9, talatang 6 hanggang 8, ganito ang isinulat ni Apostol Pablo. Sapagkat hindi lahat ng buhat sa Israel ay kabilang sa Israel, ni hindi rin dahil sila'y binhi ni Abraham ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. Sa makatuwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak ng pangako ay siyang itinuturing bilang binhi. At ang Diyos ay nangako sa atin na sa atin siya ay makakasama ng kanyang mga anak ngayon. Sa talatang 20 ng Mateo Kabanatang 28, ganito ang sinabi ng Biblia. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong makakasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ito ang sinabi ng ating Panginoon. At yun ay nangyayari sapagkat ang Banal na Espiritu, ang Comforter, ay kanyang ipinagkaloob sa mga mananampalataya. Kaibigan, kung paano ipinangako ng ating Panginoong Diyos kay Isaac, na pararamihin ko, ang sabi niya sa Genesis, Kabanatang 26, talatang 4, pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit, at ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupaing ito, at pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sa pamamagitan ng iyong lahi. Sa pamamagitan ng spiritual Israel, ang ebanghelyo ay ipahahayag at magiging pagpapala sa lahat ng tatanggap sa kaligtasang ipinagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, ano kaya ang maaaring makapagbigay duda kay Isaac sa pangako ng Diyos? Ikaw, ano ang nagiging dahilan upang pagdudahan mo ang mga pangako ng ating Panginoon? Paano mo pinahahalagahan na ang Diyos ay tapat at iingatan ka hanggang sa wakas na tulad ng kanyang ipinangako? Para sa iyong reflection, maaari kang mag-text sa atin pong mga numero sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891.
0917-888-9291. At para naman po sa mga kaibigan natin na nasa social media, sa atin pong Facebook page at sa atin pong YouTube channel, maaari po kayong sumulat dyan sa ating comment section upang inyo pong maipahayag ang inyo pong mga insight dito po sa ating bahaging binasa. At para sa ating pagpapatuloy, nais ko pong ihandog sa inyo ang isang napakagandang awiting kinumpose at inawit mismo ni Aris Andaya, Aking Ama. Pakinggan natin ang napakagandang awiting ito. Ngayon'y takot ang bumabalot sa mundo. Di ko maintindihan kung bakit ganito. Ang bawat dako ay puno ng pangamba. Di alam kung saan na pupunta. Ngunit lumalaban, dala'y pag-asa. Lahat harapin basta't kasama ka. Basta't ika'y kasama ko. Lahat ay kakayanin kahit anong bagyo. Kung nariyan ka, hindi ako mangangamba. Basta't ikaw ay nasa puso ko, aking naman. Bawat buhay ay walang katiyakan. Ang panganib ay nandyan sa bawat paghakbang. Mga tanong ay tila di nasasagot. Di alam kung kailan matatapos. Ikaw ang siyang gabay sa landas ko. Ang puso ko'y patuloy na manganganlong sa'yo. Basta't ika'y kasama ko. Lahat ay kakayanin kahit anong bagyo. Kung nariyan ka, hindi ako mangangamba. Basta't ikaw ay nasa puso ko, aking naman. Si Jesus na iyong anak ang siyang tanging daan, katotohanan at buhay. Dugo niya'y binuhos, buhay ko ay tinubos. Ang pag-ibig mo'y lubos, purihin ka. Basta't ika'y kasama ko. Lahat ay kakayanin kahit anong bagyo. Kung nariyan ka, hindi ako mangangamba. Basta't ikaw ay nasa puso ko.
basta't ikaw ay nasa buhay ko. Basta't ikaw ang aking kalakasan, magagawa ko ang lahat, aking Ama. Aking Ama. Maraming salamat, Ari, sa makalangit na awiting iyong inihandog sa ating mga kaibigan nakikinig at sa ating Panginoon. At tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Nais ko po kayong makasama. Saan man po kayo naroroon, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, naging tapat ka kina Abraham, Isaac at Jacob. Itinuro mo sa kanila na umasa sa iyo at hindi sa kanilang mga kakayahan o karunungan ng sanlibutan ito. Nagpapasalamat kami sa iyo na sa parehong paraan ay tinuturuan at ginagabayan mo kami ngayon, Panginoon, na magtiwala, isuko ang aming mga sarili, ang aming mga panukala sa iyo at hanapin namin ang iyong kalooban at kaparaanan. Panginoon, sa oras na ito akin pong ipinapakiusap ang aming mga kaibigan na nag-text ng kanila pong mga kahilingan sa panalangin, na sumulat sa comment section ng kanila pong mga kahilingan at pasanin. Panginoon, kayo ang nakakakilala sa kanila. Alam nyo ang makabubuti para sa kanila, Panginoon. Tulungan po ang bawat isa sa amin na manampalataya na sa iyong kapanahunan at kaparaanan ay ipagkakaloob nyo ang mga kasagutan sa panalangin at kahilingan ito. Panginoon, tulungan lamang po ang bawat isa sa amin na isubmit ang aming mga sarili sa inyong kalooban, katulad ng pagsuko ng aming Panginoong Jesucristo ng kanyang kagustuhan sa inyo pong kalooban. Mangyari po at maganap ang inyong kalooban sa bawat isa sa amin, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, ako po ay nagagalak na makasama kayo ngayong umaga at para po sa inyong patuloy na pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Walang sawa ko pong ini-offer sa inyo ang atin pong Bible Study Guide Explore. Ito po ay available sa Tagalog at English. Ito po ay mapapasa inyo kung inyo pong isusulat ang inyong mga kompletong pangalan at address dyan sa comment section. Isama nyo na po ang contact numbers. At para naman po sa ating mga nakikinig, ang atin pong mga numero kung saan pwede nyo pong i-text ang inyong mga pangalan at kompletong address o kaya kung ano man po ang inyong mga concern at nais na iparating sa amin. Ito po ang ating mga numero. 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ito ang iyong kaibigan, Nar Caranza, nagsasabing kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, landas mo ay hindi masisinsay. Huwag po kayong lalayo sapagkat ipagpapatuloy po natin ang amin pong paglilingkod, mga programa at mga makalangit na awitin. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strength.
day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.